Ang babae sa CR. Sa isang pampublikong paaralan, may kwento tungkol sa isang babaeng nagpakamatay sa loob ng CR. Simula noon, may mga batang umiihi na sa sahig sa halip na pumasok sa cubicle. Isang gabi, naiwan si teacher may habang nag-aayos ng lesson plan. Napilitan siyang gumamit ng CR sa lumang gusali. Pagbukas niya ng pinto, may narinig siyang hikbi. "May tao ba riyan?" tanong niya. Walang sumagot, pero biglang bumukas ang gripo. Pagtingin niya sa salamin, may babaeng nakatayo sa likuran niya. Duguan ang palda at walang mata. Ang naglalakad sa bubong. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig kaming mga yabag sa bubong. Akala namin pusa, pero parang mabigat, parang tao. Isang gabi, tinangka ng tatay ko na abangan kung sino. Nakaupo siya sa terasa, may dalang itak. Nang marinig niya ang mga yabag, lumingon siya. Pero walang tao. Kinabukasan, nakita naming may mga bakas ng paa sa bubong, hindi pa basa, pero parang madugo. Noong sumangguni kami sa albularyo, sabi niya, "Hindi yan tao. Gusto yan ng dugo." Multo sa boarding house. Nag-board ako malapit sa U-Belt. Okay sana, mura at tahimik. Pero gabi-gabi, may naririnig akong umuungol sa kabilang kwarto. Akala ko may sakitin. Pero nang tanungin ko ang caretaker, sabi niya, walang nakatira riyan. Lumipas ang ilang araw. Minsan, habang natutulog ako, nagising ako kasi may malamig na hangin sa loob ng kwarto. Pagdilat ko, may babaeng nakatayo sa paanan ng kama ko. Basang-basa siya at namumula ang mata. Napag-alaman ko na dati palang may nagpakamatay sa kwartong katabi ng akin. Babae, nagbigti dahil sa depresyon. Mula noon, umalis na ako. Hating gabi sa kubo. Nagbakasyon ang barkada sa isang kubo sa gitna ng palayan. Masaya silang nagiinuman hanggang maghahating gabi. Isa sa kanila, si Ron, napilitang lumabas para umihi. Pagbalik niya, tahimik ang lahat. Wala nang nag-iingay. Isa-isa niyang nilapitan ang mga kaibigan, pero lahat sila parang estatwa, hindi kumikibo, hindi kumikilos at nakatitig lang sa dingding. Nang sumilip siya sa salamin, nakita niya ang refleksyon nila lahat ng kanyang kaibigan. Duguan ang mga mata, isa lang ang hindi duguan. Siya. Ang batang walang mukha. May lumipat na bagong pamilya sa isang lumang bahay sa probinsya. Sa unang gabi pa lang, napansin na ng anak nilang si Liza na may batang nakatayo sa tapat ng kanyang bintana. Nakasuot ng puting damit pero wala itong mukha. Kinabukasan, sinabi ni Liza sa kanyang nanay pero pinagsabihan lang siya na baka nananaginip lang ito. Kinagabihan, bumalik ang bata, pero ngayon, nasa loob na ito ng kanyang kwarto. Tumakbo si Liza papunta sa kanyang mga magulang. Nang bumalik sila sa kwarto, wala na roon ang bata. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na kababalaghan, napag-alaman nilang may batang nalunod sa poso sa likod ng bahay ng mga 10 taon na ang nakalipas. Hindi ito kailanman naiahon.